Kumusta mga brad? Itong Hero Motorcycle nga po ay isang motorcycle brand na nanggaling sa bansang India na nakarating na nga din po dito sa Pilipinas. At sa ngayon nga po pinagkakagaluhan doon sa India itong maxi scooter na to. Ang kanilang pinakabagong labas na Hero Zoom 160. Wow! In fairness nga po dito sa bagong motor na ito, napakagwapo talaga niya. Parang hindi mo nga po akalain na gawang India. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Sa wakas nga po nilaunch na sa India itong Hero Zoom 160. Isang maxi scooter na masasabi nating may palag din. Ayon nga po sa mga Indiano, ito na daw ang tatapos sa Aerox 155. Yes po, sa Aerox nga po nila ito kinukumpara, hindi sa NMAX. Kasi nga po wala pong NMAX sa kanila. Aerox lang po yung nilabas sa kanila. At doon nga po sa part na yun, masasabi nating maswerte tayo kahit papano. Kasi nga available sa atin yung Aerox tsaka yung NMAX. Puro kasi tumbling at backflip yung mga kabataan doon, hindi tuloy nilabas yung NMAX. Kung titignan nga po natin yung itsura sa motor na ito, may pagka adventure scooter nga po yung datingan niya. Yung mukha kasi niya parang rally type. Tapos yung mga gulong niya naka dual sport din. Kaya pwede din pang rugged itong motor na ito. At ang isa nga po sa kagandahan ngayon dito sa motor na ito, malaki po ang tsansa na ilabas siya dito sa Pilipinas. Kasi nga po, meron na pong Hero Motorcycle dito sa atin. Kaya kung sakaling ikaw trip mo motor na ito, huwag kang mag-tumbling tsaka mag-backflip. Mag-ipon ka na ng pan-down. Ang isa din kasi sa kagandahan sa pagpasok ng brand na ito dito sa Pilipinas, mas marami ng choices yung mga tao. Yung iba kasi kapag hindi nila kaya yung presyo ng Japanese brand, lumilipat sila doon sa Chinese brand. At wala naman pong masama doon. Depende naman yun sa'yo. Pero dito may nadagdag na. Kung hindi mo kaya yung Japanese brand, meron ka ng pagpipilian na kung hindi Chinese brand, Indian brand. Saka kung wala ka rin pan-down, pwede ka rin mag-Indian style. 5.6 ba 5.6? Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Hero Zoom 160 na mayroong 156 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. At oo nga pala, ito yung kanilang kauna-unahang automatic na naka-liquid cooled. Yung iba kasi mas mababa sa 160cc yung displacement kaya naka-air cooled lang. At lahat yun panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po mayroong 14.6 horsepower at 8,000 RPM, 14 Nm torque at 6,500 RPM. Kaso lang dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero syempre bibilis lang naman yan kapag nandito na yan. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 7 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 42 kilometers per liter. So para nga po sa isang 160cc na maxi scooter na kumukonsumo ng ganon, para sa akin matipid na yon. Nasanay kasi ako sa Mio na parang humigop ng sabaw. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/14 sa harap at 140/60/40 naman sa likuran. Syempre paras na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Pero meron nga po itong ABS, yung sa may harapan lang. Yung iba nga po maraming sinasabi na bakit daw drum brake pa yung sa likuran? Dapat ginawang disc brake na. Kung sa bagay may punto din naman kayo, pointless nga lang. Pero malay nyo, susunod na mag-upgrade sila, naka-disc brake na yung likuran, pero drum brake naman yung harapan. Ang kanyang seat height ay may taas na 787mm at 155mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 142 kilograms. So kung ikukumpara nga po natin doon sa mga katunggali niya, di hamak na mas mabigat po siya. Siguro dahil sa frame na ginamit niya, mas makapal yung bakal. Hindi ko alam. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po, pero bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. Kung titignan nga po natin yung headlight niya, okay din yung pagkakagawa sa kanya. Para nga po siyang mata ng ibon, tapos meron pa siyang tuka. Parang hawig nga po niya yung mga rally type na adventure bike, kaya astig talaga yung looks niya. Ang kanyang edge panel ito nga po ay naka-digital. At dyan nga po sa panel na yan, meron na siyang sariling navigation system. At katulad nga po sa mga bagong motor ngayon, syempre naka-keyless na din po ito. I mean naka-smart key system. Pero kahit nga po ganun, meron pa din po yung susi mismo na nakasuksok nga po dyan mismo din sa may remote nya.
bubunutin mo lang yan, makikita mo na yung susi niya. Syempre may mga time nga po na malobat yung battery sa remote mo. Kaya para iwas hassle, nilagyan na rin po nila ng susi. Yung kanya namang windshield, yan po ay adjustable. Pwede mo siyang iangat at ibaba, depende sa sitwasyon. At dito, pwede ka rin mag-angat baba, angat baba dito. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber. Wala nga lang subtank, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Siyempre ano pa ba? Meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-analisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. At regarding naman po sa kanyang presyo doon nga po sa India, ito ay nagkakalaga ng 148,500 Indian rupees. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 100,000 pesos. So kung ikukumpara nga po natin doon sa Yamaha Aerox, Yamaha na mas mura po siya. At kung ikukumpara din natin siya doon sa ADB 160, mas mura din po siya. Pero syempre yun po ay presyo lamang sa bansang India. Kung sakali mang ilabas nila sa Pilipinas yan, panigurado magbabago din yung presyo niyan. Pero sana naman mas mababa doon sa Aerox tsaka sa ADB 160. Kasi kapag pumantay yung presyo niya doon sa dalawa, baka mag-tumbling at mag-backflip na lang sila. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kang sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.